God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Kaya ang Diyos, kaya ang Ginoong inyong Diyos, siya kanunay nag-iguban kaninyo aron sa pakiguban para kaninyo batok sa inyong mga kaaway kung hatagan mo niya sa kadaugan. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Philippians 4:13. I can do all things through Christ that gives me strength. Lord, bless yung word today. Bless yung mga katauhan na maminaw, dawat sa mong pulong. And those who are watching and listening online and on the air, ikaw Ginoong Diyos, magpisulti kanina, pinagi sa mong bala at Espiritu. Holy Spirit, this is your dispensation. Ikaw may among ikinahanglan, magpasabot ko na mo sa balaang pulong sa Diyos. Salamat sa imong pagkamaayon. Salamat sa imong dating grasya ka namin. Lord, katanan nga niya karon din sa church, gabi na sa mga bisita Ginoo, dili po uli na maoras sa gihapon. Ikaw nagatandog sa mga kasing-kasing. Dalay ko ikaw. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Before ka malingkod, laman mo ay mong walang tuong katapan. Kanya tayo blessing. May God bless you. Pero natalingkod na talaminaw na tas tulong sa Ginoo. Okay? Wala na yung istorya, may maglakaw-lakaw, focus ta sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Hallelujah! Everybody say Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naghapon ta sa itong topic magkaigsunan sa tibok tuig. Ang tanan mag-ingon, grace focus. Grace focus. Everybody say grace focus. Grace focus. Grace focus. In today's message, ang tanan bubasa, everybody. Bigyan ng jacket yan. Okay, everybody read, go. Amen. Will to win. Dili tong salidas, dili tong programa ni Willie kay isa ra man to kail. Kani will to win. Atong gustuhon ug atong pakigsunan nga desisyonan tinudon nga kita mo daog yun sa kinabuhi. Amen. Amen. Ini mo katapan ina fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Okay, why langay, why backslide, walay mo talikod, walay kubiya sa pagpangalagad sa Diyos. Desisyon na nato, nakita mo daog sa ato ang hallelujah, kinabuhi, mga kaigsuunan. Say amen. Amen. Praise God. Dili ko mag-focus ato ang teksto sa Philippians 4, verse 13. Kaya kini mo ang mensaheng hindi natong sundugon like ni Paul atong himuhong life memory verse, no, of motivation nga sa kinabuhi isa nun sa itabo wala gid na kana bitaw pulong nga suko na ako sa Tagalog. I give up, I quit, kana mga word. Or di ba kaha sa UFC kana bitaw mo pigpig na bitaw katulog sa tawag na sa mixed martial arts o tap out. O tap out means surrender. O surrender na yung katapan ni na ayaw tap out, na ayaw surrender. Kinahanglan natin will to win. Amen. Sige, everybody say it again. Gusto na itong singing in a will to win. Will to win. Bigyan ng jacket yan. I can do all things through Christ, which He has called me to do. Through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I'm reading sa Amplified Version.
I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confidence. Ang sikreto aron makadaog ta sa kinabuhi nili, no? Base sa atong kaugalingong kusog ug kamaayo ug sa ka-bright nato ug sa kadaghan sa atong kwarta. Si Paul nag-ingon, I can do all things through. Everybody say, I can do all things through Christ. Kay maura niya yung sikreto. Bugtong sikreto ang kadaog ka sa kinabuhi through Christ Jesus. Atong pagpakan si Christ Jesus. And ano yung grasya ka na ito? He already gives us the capability, no? The capacity, the power, ngayon malinhi, self-sufficiency, no? And equal to anything through Him who infuses us the inner strength and confidence and peace. Importante kaayo sa kinabuhi kining kalinaw, inner peace. Amen. Amen. Praise God. Matthew 6:33 nagayon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things iyang ihatag. Apil diha ang kalinaw. Pero kung di nato unahon pagpangita si Jesus Christ, walay kalinaw. No? Walay moabot na katong all these things. Yan naman, tungod kay ang ato igsoon na paningkamot, kaugalingon lang nato pamaagi, dili ang pamaagi sa Diyos. If we seek first His kingdom and His righteousness, all those things, yan ihatag nato. Say amen. Say amen once again. Dumagan ako ang verse. Aron nga, paminaw mo. Pisita, paminaw mo. Jadi ada paminaw sa puno sila. Paminaw sa. Iyon din ha sa Matthew 11:28. Iyon siya, come to me, all ye that are weary and heavy laden, and I will give you peace. I will give you rest. Come to me. Siya rin makahatag nimo kadaugan. Siya rin makahatag nimo rest, pahulay. Siya rin makahatag nimo peace, shalom. Siya rin makahatag. Kung dili ka mo come kay Jesus, di sa kung saan mo pagita, di yun mo na makaplagan. Wala mo ingon ko, labi na ninyo mga bisita, o karon pa lang yun, nakadungog, di mo mensahe, dahil ka masalamati ang Diyos, kay ikaw niya karon adlaw, nigduol ka kay sunod, kung dahil nag-invite nimo, pasalamati ang nag-invitar nimo, kay kining oras ug adlaw, mao kini ang adlaw nga gipili ug gitaganan ng daan sa Dios, kay ikaw yung gitawag ug karon niya ka minduol ka sa iya o kini kun adlaw mao ni turning point sa kinabuhi nga imong madawat ang kaluwasan, kaayuhan, kalinaw, hallelujah sa imong kinabuhi ug kapahulayan. Pero di ka mo kam, hindi ka mo dool sa iya hawadoy kalinaw. Siya rin nag-invite na to, umuhatag ng kalinaw, kalipay, katagbawan, kasiguruhan. Come to me. Amen. Amen. We need to come to Jesus Christ. Siya rin makahatag na to sa kadaugan ng igsunan. So, Paul said, I can do all things through Christ. Through Christ that gives me strength. Hallelujah. Capability, sufficiency, inner peace, and confidence. Kung na si Jesus atong kinabuhi, daw na ay mga problema kung sulay. Daw na ang makaigsunay mga kalisod o temptation. But si Jesus Christ natong kauban, kung siya makaigsunan atong katabayayon, siya nga nagsaan dito sa atong ibasa kanina sa Deuteronomy 20 verse 4 and Deuteronomy 6:30. And in I will never leave you nor forsake you, but I will be with you, so be strong and take courage. Ngano tungod kay si Jesus atong kauban. Amen. Praise God. Tulong ka punto ang ihatag o tulong ka puntos sa mensahe karong buntag mag-igsoon na 3 points mahitungod sa pagdaog. Number 1,
to win in life. To win in life. That's to have plans, visions, and goals, and to always pursue, praise God, the will of God. Pursuing the will of God. Pursuing. Now your visions, your plans, and your goals, imong ihatag diha sa nagpasalig nga mohatag kanatong kadaugan og success. That's our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ang plano dapat naa nato gitugyan sa Ginoo. Atong pananawon dapat naa nato gitugyan sa Ginoo. But it's good mga kaigsunan, and it needs, everyone must need to have plans and visions and goals. Para mo daw tas kinabuhi, kinahanglan nato magplano. Amen. Kinahanglan nato pananawon, kinahanglan nato tumong goals in life. Praise the Lord. Kinahanglan ato ng isandig tanan sa Ginoo. Kada bang sa kinabuhi ka ingon ta kung wa mo tas Ginoo do na tay legacy kibiling, do na legacy ang nasunod ato ang mga anak. Hallelujah. O di ba ang musunod ka nato ang atong mga followers, pagkakita sila, no? Mabless sila sa ato ang kinabuhi. Kakita sila sa kadaugan sa atong kinabuhi. We will become a testimony unto them. Amen. So, ang indikasyon na ikaw, madaugon sa imong kinabuhi, na kay great testimony. Kung uban, malipay sa imuha. Malipay, madasig sa imuhang kadaugan. Say amen. And so, Joshua chapter 1, verse 3, verse 7 and verse 3 and verse 7 to verse 9. Wala pa na akong sulat din pero pwede tagaan ko din ha sa Bisaya. Share ko na kay Bible ng Bisaya din. Be strong and be courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kanunay gina sa eskwelahan, no? Sa trabahoan, sa negosyo, sa business, sa kamuadto, labi na yun kung sa ministry. Ang Diyos kanunay makikuban kanino. Bitaw sa diyan abot ng problema sa ministry, waadyo kung igsuon mahadlok, dili nag-ampo lamang. Itugyan nato sa Ginoo, ato naman to sa ministry tungod kay kini. Dili man para nato, dili para sa Diyos, para sa himayan sa Ginoo. So when we pray, kung magamit natin sa Ginoo, ang Diyos mamuhat, ang Diyos magkaigsuunan, magapanalangin sa buluhaton. Ngayon, isangon ka nito. Now, doon ay ingon mga kaigsuunan, at balikan ang Matthew 11:28, ang katapusang phrase ng verse, ingon nila, isangon ninyo ang akong yugo. Tanong ingon, isangon. Everybody say it again. Isangon. Take my yoke upon you and learn from it. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi ninyo, di man dyan pwede nga nining kinabuhi wa tay yugo. Wa tay pasanon. No? Sa kinabuhi, kinahanglan lagi sa kung naging visions, plans, visions, and goals. Muna mga yugo. Amen? O kung ang atong isangon, ang atong yugo, bukat kayo. Natingali, maparalyze ta. Di ta kadaog. Pero kung ang atong isangon, ang yugo, na ipasangon ni Jesus ka nato, His will, His plans, His purpose, gaan kayo. Amen. Gaan. Unya, iyo din ha, and learn from it. Makasabot pagkita, kasabot pagkita, dasikon pagkita sa Ginoo, i-comfort pagkita niya. Nga mo daw tas kinabuhi. Nga naman, kaya atong yugo dili ato o dili ang yugo nga gipapasan ni Jesus sa ato. Hindi mo katapat ina, kinsa man ang yugo imong isano? Ha? Kita na mo balsahan. Siya na kailang balsa. Kanang kabaw bitaw maguyod og balsa. Kung saan lang naadin siya liko. Si tawag na yugo. Dili maguyod ng balsa kung walay
yugo. Katong balsa bugato kung anaon sa anon. Pero ninggaan kay naamay yugo, giguyod lang. No? Amen? Ingunana ang yugo nga ipapasan sa Diyos nato. Gaan lang. Basta mo yes Lord lang ka, gaan ang yugo yung ipapasan, kundi ang pagkaigsunan, mabless pa yung ka sa matag yugo nga ipapasan sa Ginoo, kay makasabot ka, wow Lord! Maudi ay ni ang rason na yung ipapasan ng yugo, na di ay kay pakigsulti na ako. Every time, every now and then, kung may yugo ipapasan ng Ginoo, you will learn. You will be blessed. Are we learning something, karon? Amen? Amen. So, win in life. Win in life. Magplano, na ipananaon, na goals, but ang pananaon, connected, magkaigsuunan sa yugo sa Diyos. Let's go to number 2. Win in every battle and every temptation. Everybody read. Win every battle. Every battle, tanang sulay, tanang giras kinabuhi, tanang wars kinabuhi, tanang tentasyon sa kinabuhi. Atong daugod. Yang Roma 8 na kaingon, di nato na kadaog, nagi sa tumunod. Because we are not fighting flesh and blood. But every principalities of the air, demons, the devils, ang yawa, nagangulog, murag leon, nangitag tukbunod. Manatili ka mo kumpiyansa. And the only way nakita mo daog pag-igsunan every battle and every temptation is by prayer and the Word of God. Ang books kanunay. Watch ye therefore, pray always. Read the Word of God. Gamita pulong sa Ginoo atong Sunday, ang mensahe ng makaigsuunan. Hallelujah! Mao ang mensahe sa pagbaton kayo sa pulong sa Ginoo. Sa atong kinabuhi. Uswag ta, mudaog ta, if na ay pulong sa Ginoo, buwan nato gibulak ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Yun ang Joshua chapter 1 verse 8. Every temptation, every battles, we need to fight the good fight of faith. We need to fight with perseverance, with the mindset of winning. Say amen. Mindset of winning. Say mindset of winning. So the mindset of winning. Mo na yung mindset na to. Kung sabot, ang imong nauna nakaset na ba? Mura ba television, mura ba computer, doon ay settings. Nakaset ang imuhang mind. Dili ngatos virus. Dili ngatos sakit. Dili ngatos kadaot. Dili ngatos balapian. But nakaset ang imong mind to win. May kung katapan in a mindset of winning. If you have mindset of winning, 1 John chapter 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Pagkahindot, naganan mo daog ta, ma-overcome nato ang pagkakalibutan. Say amen. Amen. Hindi mo dapat nila i-overcome ng iyong pagkakalimutan. Wow. Hanggang mo daog na diha. Dito may last Lamay Fridays gabi dito sa Compostela. Ilan ni Batubatan family. Nato pa subo. Dito pong nag-aapon sa Tatay Jaime. Ako nagwali dito. Last night. Appealing mensahe. Nahanglan, ang ibasa ang 1 Thessalonians, magkinabuhitan, magkikahimutan sa Ginoo. Budaog tang ini ng kinabuhi. Ang ato ang sulundan, dili ang kinaiyang tamanon, kundi ang kinaiya si Espiritu, kinaiya ni Jesus. Nagtungod niya na sa dihang nagpabautismo, bitaw ta, dunay analogy sa kamatayon ni Jesus sa atong bautismo. Dalihang ituslog kas tubig, namatay ang imuhang daang pagkatao, gilubong. Ang imong daang kinabuhi. Sa dihang iyawas ka sa tubig, you are a new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. You are a new creation.
Old things are gone. New things have come. So ang daan mo pagkatao, ang imong pagkabandito, ang imong pagkanagutan, ang imong pagkabisyoso, nawa na. Nagbago na ka, it's a natural burn again spirit experience. Namusab sa imong kinabuhi. If imong gidawat si Jesus and His Holy Spirit, mubago na nimo, mu-deliver na nimo sa tanang demon. Kung nakuha pa kay Jesus, kuha pa nimo gidawat ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, inaalam niya po yung mga demonyo, demonyeta, demonya. Mga dagmay demonyo, mga dagpo gagmay. Yun lang, na akta, na iwinti,